ceremonies will be longer due to the addition of the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge, where the schedule of classes will be affected according to Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. Ibig sabihin nito, yung Mondays no, ay maraming oras, no, malaking oras. No? So, tansya namin hindi bababa no, sa 20 minutes yung makukuha no, ng flag raising ceremonies no, kapag Lunes. No? So, the academic time, the instructional time will suffer, really. Teacher Jennifer Evangelista also questioned the objective behind the new directive because teachers would have less time to teach. Ilang minuto na naman ang kakainin nito na babawas sa first period subject teacher na oras ng kanyang pagtuturo. Huwag nyo kasing... Sulong yung oh my academic God, huwag nyo excellence. sundin yan. Nakakain yung oras niya. Stupid awit. Chairperson Basas further explained, this is no longer necessary because the Philippine National Anthem, Ode to the Flag and Patriotic Pledge are more than enough. Correct. No, yung ating lupang hinirang at panatang makabayan at panunumpa sa watawat, no. It's already more than enough. No, hindi na kailangan dagdagan. No? Correct. At mas appealing, no, mas tumatama sa puso, no, yung Correct. letra, no, ng ating pambansang awit, no, pati na yung ating tradisyonal na panatang makabayan at panunumpa sa watawat. This is not practical, no. At the same time, hindi naman siya kailangan, hindi siya necessary, no, lalo na kung ang layunin ay supposedly magturo ng patriotism or nationalism, no. The Teachers Dignity Coalition firmly believes that if the government wants to teach Filipinos about nationalism and patriotism, they should give more emphasis on our national anthem, panunumpa sa watawat, and panatang makabayan. Jed Neresi. Yan. Ayan. BBM. Marcos Jr. Nagrereklamo na ang mga teachers. Wah, grabe. Agad-agad, Agad-agad talaga. Ang galing talaga ng memorandum mo. Agad-agad mo talagang pinapasunod sa eskwelahan. Yan. Nagrereklamo na ang mga teachers. Ang lupang hinirang at panatang makabayan is more than enough. Tapos dagdagan mo pa yung Bagong Pilipinas mo na walang ka torya-torya yung mga wordings. Itong lupang hinirang natin is ang ganda-ganda ng mga wordings na tagus talaga sa puso. Yung awit na yan, dagdagan mo sing lousy. Bagong Pilipinas, napaka-lousy. Sino kayang gumawa niyang wordings na yan? Bagay lang yan sa inyo. Sa inyong dalawa ni Lisa, mag-awit kayo niyang Bagong Pilipinas hymn mo. Bagay yan sa inyo. Kaya init-init pa naman. Sabi mo, tingnan, tatagal na, sobrang taas na. Pag-aawitin pa yung Bagong Pilipinas. Na nagagamit na yung first subject nila na ano. Huwag nyo na kasing sundin. Illegal kasi yan, hindi pwede yan according sa mga lawyers. Kailangan yan may isa batas muna bago yan ninyo ipaano sa mga estudyante. Ba't kasi kayo nakikinig agad? Vice President Sara Duterte, bakit pinag-require mo na agad sa mga teachers na ipapaawit na sa mga school? Lawyer ka naman, alam mo naman ang batas eh. Huwag mo muna itong ibigay. Ang init-init ba naman? Tapos, ang dami pang kanta mag-flag ceremony. Kaya nga sinasabi ko, mag-collapse na yung mga estudyante dyan na nakatayo sa init. Yung iba dyan, walang breakfast. Nakakaawa yung ibang estudyante dyan. Dagdagan is unnecessary. Sabi ng teachers kanina, is not necessary na awitin pa itong Bagong Pilipinas, dagdagan pa. Kahit mismo si Harry Roque, sinasabi na yan, pati si Coco Pimentel, na bawal yan, bawal sa batas yan. Ang awit natin na flag, lupang hinirang at saka yung panatang makabayan, hindi na kailangan dagdagan. Nasa batas yun. Kung itong gusto talaga ni Bangag na idagdag itong Bagong Pilipinas niya, kailangan muna itong gawin ng batas, gawa ng batas, ipasok muna yan.
Bago yan agad-agad nagpa-memorandum. Imagine, pinapaano, diretso na pala sa eskwelahan. Akala ko hindi pa. Sinusunod na pala sa eskwelahan. Ngayon, nagrereklamo ng mga teachers na walang katorya-torya yung wording sa awit na yan. Nakahiya ka talaga, Marcos. Hindi ko talaga maintindihan ang utak ng presidenteng ito. Na parang sobrang pagka-adiktador. Sabi pa ni Harry Roque, adiktador. Adik na diktador. Hindi naman mandato niya ito. Siya sarili niya mismo gumagawa ng batas dito. Mandato niya, hindi naman mandato ng presidente na mag-utos ng ganito. Kailangan muna ito sa Kongreso. Gawan daw ito muna ng batas bago ito diniritso-diritso Shortcut. Pating mga ganito, gusto niyang dagdagan. Ano talaga ang gusto niyang ibig niyang sabihin sa kanyang pagka-presidente? Maayos? Sikat? Maganda ba ang patakbo niya? Sus ko. Lahat ng tao na nagre-reklamo na, nasusuka na sa kanya. Tapos pagawa-gawa pa nitong, my God, mga ma'am, wag niyo pong sundin yan. Wag niyo po yan ipaawit sa mga estudyante. Maawa na po kayo sa mga estudyante. Init-init pa naman ang panahon. Yung iba dyan, wala pang kainan na breakfast. Nagpunta dyan sa school. Sobrang haba na ng flag ceremony ninyo. Isukan nyo yung awit niyan. Paawit nyo yan kay Bangag. Wala talagang kwinta itong gobyernong ito. Nakapanggigil.